yung recording. Ayun guys, ito na yung part 2 na sinasabi namin ng ano. Actually, kaya namin hinati yung ano na to, yung episode into 2 parts kasi ang dami na namin napag-usapan. Ayan na, pumasok na si ating ano, yung guest natin. Teka, Oh, yan na kayo. ito lang. Hello. Yun. Ito na ang ating guest. Welcome to our podcast. Tiago, the Sir, G Bro. Yeah! 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 Kumusta? Yo! Kumusta kayo? Musta, Uy, boss? ba't si Mankay nandito? Hindi po ako si Mankind, ako po si Sangkatauhan. Sa katawan, ba't sa katawan? Ano yung sabihin nun? Mankind. Literal. Okay, ito yung translate mo literally. Yo! boss. Sorry. Musta, boss? Musta? Ayos lang kayo. Okay. Okay lang naman kami. Actually, so far so good. Nice. Boss Tiago, it's an honor Yeah. to meet you. Huge fan. Pwede mo yung honor. Ako Pero salamat. Ako yung laging taga-comment sa taga-react sa comments mo sa FPW group. Ayun yung maganda. Yan, basta kahit anong reaction na makuha ko sa inyo, go. Yeah. Re-replyan ko yan. Reaction is a reaction. Yes. Ano ba, Boss Tiago, medyo ano ba tayo? In character ba or ano? Anything goes? Kahit ano. Okay. Anything goes. May, syempre, pag may part na, nag-start na ba? Hindi ba? Recording na tayo. Pwede natin yung ano na yun, part na. Balikan. Sama nyo na. Pero, haluin ko na. Syempre, Okay. kailangan ko rin Mas maganda yun kasi sabihin na nating hayaan na natin yung mga listeners and watchers natin na mag-decide kung ano yun, blurring the lines kumbaga. Oo. Yun yung nagpapaganda minsan sa mga shoot interviews. Sobrang fan ako ng mga ganun eh. Oo. Simula nung natuto akong nung understanding wrestling. Yeah, the wrestling psychology kumbaga. Kaya gumawa rin kami ng summit kasi parang We will discuss it later. We will discuss it later. Yeah, discuss it later. So, pero sige, ako muna bubungad ng tanong, no? So, Sige. Boss Tiago, I think may ako na naitanong na to sa iyo several times, no? Pero for the benefit of our listeners and watchers na din, paano ka ba nag-umpisa sa wrestling and how parang when did you start and sino yung nag-influence sa iyo? Who are the wrestlers that influenced you to pursue this endeavor? Pwedeng dalawang tao. Okay. Dalawa. Okay. So, start tayo sa isa. Randy Orton yung nagpa-start sa akin na sa wrestling. Hindi naman nag-start. I already knew wrestling before that. Pero nung napanood ko yung Randy Orton versus Undertaker match nung WrestleMania 21. 21. Yes, yung 21. legend killer pa siya doon. Si Randy Orton, oo. Naalala ko na yung tombstone niya na si Randy. Ay, sorry. Yung tombstone ni Randy paano to? Undertaker. Si Undertaker. Ganun na. Tapos biglang na-reverse. Tapos pumutok ulo ko nun. Hala, ang galing naman nun. Pwede pala mangyari yun. Yes. Talagang putok ulo ko nun. Alam niyo ba yung match na yun? Napanood niyo ba? Yeah. Panood namin. Ano reaction niyo? Siguro, Orton ako nun. Orton ako nun. Yung meron pa dun yung chokeslam siya ni Taker tapos naging RKO. Oo, yun. Yung pa. Nung time na yun, hindi pa sikot yung mga ganong klaseng counters. Parang, ngayon, may ginawa, okay, parang medyo, alam mo yun, parang, okay, I saw this before. Parang di na ako matutuwa. Pero nung time na ginawa yun, putok lahat ng tao. Grabe yan. Yeah, it's syempre, yung iba rin yung aura ni Undertaker because may halos siya yung part ng nawala si Boss Tiago. Ay, lang. Pwede bang lipat ko lang sa cellphone? Feeling ko mangyayari to multiple times eh. Sige. Ayoko masira yung... Sige lang, boss. Sorry Okay lang yan, Boss Tiago. I-edit lang namin. Wait lang, isipin natin kung nasaan part tayo.
Sige, Undertaker. naalala nyo? Yeah, naalala naman. Actually, Ayan. yeah. Mm-mm. Sige, tuloy lang muna natin yung usapan with yung Undertaker versus Randy Orton WrestleMania Ako, ang gusto ko din yung build-up. mm, Yun din sasabihin ko actually. From Survivor Series ba? O Pero- further pa? ako, Yun yung hindi ko naalala. Pero parang naalala ko lagi yung, which is napanood ko a few times before, lately, mm. yung sinapian yung correspondent. Si Josh Matthews. Oh, Randy. Enjoy the ride. Ang galing nun ha. Oh, Yung pag coach yung, Honda. ang galing na yung pag-mouthing ni ni Josh Matthews. Oo. Ang galing nun ha. Grabe. Yung build-up nun talagang yun yung natatandaan ko, nag-babyface pa si Randy Orton, di ba? May babyface lang siya eh. Pero kasi Tas part pa si Randy Orton nun ng Evolution eh. Parang Hindi na. paalis pa Ay, siya di na. eh. Hindi eh. Oo. Di na. So, Kasi yun yung okay. yung nag-heavyweight champion siya. Tapos, nawala. Na-drop siya sa SmackDown. Ay, Sige, nag-drop siya sa SmackDown. Tuloy nyo. teka lang. dalawa po. Ito na Nag-drop siya sa SmackDown. Tapos, Teka lang. unang ka-feed niya yata si Mysterio. Dalawang Thiago. Dalawang Tiago. Teka lang, ayusin ko muna yung layout. Tanggalin kayo, Tanggalin kayo isa. Ayun. Ayun. Kasi nasa computer. Tapos ngayon, sige, cellphone na lang ako, speaker. Okay lang Ay. yan. Sir, Okay lang yan. Boss Tiago, okay lang i-landscape mo yung mo. Sure. Yan. Thank you. Thank you. Yan, okay na. Tang Pero- City ka ngayon, Boss Thiago? Ano yun? Tang City ka ngayon? Nasa Antipolo ako ngayon. Tira. Tips. Antipolo. Lugar ng maraming bobong driver. Mga kamote. Nakikita niyo yun, di ba? Gets ba yung reference? Mga patok. Mga patok. Fun fact. Oo. Ang Valenzuela pala ay dating ang Valenzuela, dati siyang Bulacan. Polo Bulacan siya dati. Part siya ng Bulacan before siya ma-absorb ng Metro Manila noong panahon ni Marcos. Tinulungan sila ng mga taga-Antipolo eh. Joke lang. Totoo ba yan? Polo. Yung polo totoo yan. Yung Antipolo, dahil tumulong yung mga taga-Antipolo, joke lang yun kasi get it, Antipolo. Okay, gets mo. Okay. Yeah. Balik mo na si Eugene sa katauhan. Balik mo na si Eugene. Okay. Okay. Ay, teka, yung ko. Tatanggal. Okay, sige. Let's go back with question. Yun. Yung pangalawa, Boss Tiago, sino yung yung second moment na parang nag-peak sa interest mo sa Peak sa interest ko. wrestling. Okay. So, ito naman. Ay, sakto. May switch ko ba yung camera ko to front, facing the front? Kaya Teka. naman. Basta maintain mo lang sa landscape. Wala lang. Miguel Bryan, yan. 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 So, nung time, di ba naalala nyo, naalala yung, from, taga saan ako? Yun yung tatanong ko sana kung originally from Cebu ka. Ayun. Oh. Cebu, di ba? Built from Cebu. Yes. Tumira ako dun for 5 years. Dahil, for work lang. Tapos nung napanood ko yung promo ni Daniel Bryan, yung bumalik siya nun, from his injury, sabi niya, you need to fight for your dreams. Nung time na yun, sobrang gusto ko na maging wrestler. Parang pumunta ako Cebu 2019. Yun yung time na nag-start yung PWR ata, if I'm not mistaken. Yes. Tama, di ba? 2019 ako. Actually, Started. earlier pa yung start. Maybe 13. maybe Parang yung 13 na pala. maybe yung pumasok ka Pero may siguro ng PWR pa nun. May PWR pa nun. Yeah. Either 13 or 14. Yun na yung pumunta na ako Cebu sa 2013 or 14. Start PWR. So, wala siya. So, sayang naman, kung kaya na pumuntang Cebu, nagkaroon naman ng wrestling. Ngayon na nasa isip ko. 5 years later, pag ko yung promo ni Daniel Bryan
na yun yung fight for your dreams and your dreams will fight for you. Hmm. Sobrang sobrang naging emotional ako noon. Hindi, sige, tama ka, Daniel Bryan. Uuwi na ako. Uuwi na ako para Uwi na ako. talaga. Ayun. Pero marunong ako mag-Cebuano dahil 5 years din ako doon eh. So, ginawa ko lang Cebu City para if ever na merong watchers from Cebu. Yung mga Dahil, connect. taga Cebu to. Oo. Gawin natin. So, for work, nasa Cebu ka? For work lang yan, basically. Hindi naman to dun sa ano, no, yung Cebu IT Park na ano. Reason. Alam ko yun. Alam ko yun. Joke lang, joke. Yung nakikita sa CCTV. Alam ko yun. Oo. Ano yung parang yung BGC ng Cebu? Ah. Oh, okay. Mm-mm. Parang business center, gano'n. Yeah. Kasi kaya tumatak sa akin yun. Kasi kahapon ko pa tinatanong sa kanila if parang may narinig ako from Cebu si Jim Bro. Kaya siya tumatak sa akin kasi yung mother ko from Talisay sa Cebu. Tubong medyo malayo. Cebuano kasi yung mother. South na yun, tama ba? Oo, banda. Yung mga maraming lechon na. Ayun. Kaya naalala ko. Pero, Yeah. Oh, Daniel Bryan. okay. Daniel Bryan, yun na yun, sorry. Okay. Sobrang haba ba ng mga sagot ko? Hindi, okay lang. Okay, mas Go lang, wala namin go mas lang. mahapang No. sagot eh. Pero sige, dugtungan natin yung ano na yan. How were yun nga, na-discover mo na yung PWR. Paano ka nakapasok sa PWR? PWR. Training. Mm-mm. Ang kabatch ko si Andren. Andren Actually, Bernardo. sasabi ko nga sa amin. Actually, si Andren. Shout out, Waki Didu. Waki Didu! Waki Didu. Kaya medyo may connection pa rin kami hanggang nag-uusap. Ayun, dahil ayun, kabatch kami. Pumasok ako noon. Ano yung feeling nung pumasok ako, no? Yeah. Mm-mm. Humble beginnings. Mm-mm. Mahirap for sure. Naalala ko first day. Nagagawa ko lahat ng pinapagawa so far. Rolls, bumps. Ang hindi ko ni-expect yung grabe na sakit na katawan the next day. Oh. So, yung leg ko parang hindi talaga stiff. Hindi ko maalala. Yung isa sa mga worst na feelings. Pati nung during training din, alam ko hilong-hilo ako noon. Nahihilo ako. Hindi dahil sa cardio, pero dahil sa rolls and bumps. Sobrang wala. Kasi parang may head. Hindi naman head trauma, pero kasi bumps, parang naaalog ganun. No. Yeah. Tama. Yan, nag-a-adjust pa yung katawan mo nun. Kaya sobrang yung wrestling madalas magka-concussion. Yes. Diba? But unfortunately, go. Ay, sorry. Go, Mandy. Kumbaga kasi ini-imagine ko, para siyang parang synonymous siya sa alam mo yung feeling pag nag-swimming ka, tas sa malayo, tas kinabukasan, ang sakit ng katawan mo. Oo. Or pag nag-gym ka tapos hindi ka nag-stretch. Or warm up. The following, nag-warm up. And even cool down afterwards. Yeah. Gala nun. Alam ko yung feeling niyo kasi yun nga, nagbubuhat din ako. Pero Gym bro. Hingi tayong gym tips mamaya. Yeah. Ako, kailangan. Oo. Actually, pwede yun, no? Parang, parang yun yung mga shorts ni Jim Bro for social media. Parang sino ba to? Carlos Agassi. Carlos Agassi. Sa gesture lang naman yun, if ever. Sige lang. Pero, go, segue, punta sa tanong, no? 2019 ka ibig sabihin nun, during the training, yun nga, 2020 kasi nagkaroon ng pandemic di ba? Then, na-stall ka ng 2 years. What was the feeling nun na parang, as a lot of people din na na-interview namin noon, yun yung na feeling nila na parang babalik pa kaya ang wrestling kasi PWR dissolved during that time
nasa isip ko nun parang wala pa akong kakilala nun. Parang sobrang tahimik pa ako nun. So, ako nun, medyo natakot ako, babalik pa kaya wrestling. Pero, Pandemic, during nung pandemic. Pandemic. After a month, naisip ko, hindi, sige. Alam kong may maghahanap ng wrestling dito eventually. So, may magre-wrestling pa rin. So, ang ginawa ko, pandemic, di ba, sarado gym lahat. Yes. Bumili ako ng home gym. Oh. Bumili ako ng Plato. pang Nice. pull-up bar, squat rack, bench press, lahat magagawa ko. Meron ka rin mga pulley, yung yung hinihila mo sa ano. Tapos treadmill. Sabi ko para pagbalik ko sa wrestling, mag-training, ahead ako sa lahat. Kahit ang tigas ng mukha ko, no? Yeah. Isipin mo, trainee lang ako, pero gusto kong maging ahead agad sa wrestlers. Ewan ko kung toxic yun. Pero, Ano yun, ano yun, magandang trait yun. Kumbaga parang you're building yourself for your dream talaga. Yun. Ano. Yeah, sorry to interrupt. Sorry, continue. Pero actually nagbunga yun eh. Kasi, dito, he was able to be introduced on the second, dito, yung parang trial run pa lang ng FPW nun. Tama. So, tama. take us with you to yung dito yung inintroduce yung process kung paano ka na-integrate na to the roster. Na-integrate. Napabilang ka na sa main roster ng FPW. From the academy, yung dito parang as one of the pioneers of FPW Academy. Yeah. Magandang story to kasi ako kung maganda according natin. Nandiyan ka na pala, sorry. Okay. Ba? Yeah. Ano yung tanong ulit? Sorry. Yung dito eventually napasama ka na rin, nagbunga yung yung okay, training mo, yes. 'di ba? From then na-introduce ka dun sa second trial parang show nung FPW coming back from the pandemic. Okay. Diba? So naalala ko na. Yeah. Nag-start ako mag-practice match twice. Sa second practice match ko, sa FPW, doon ako graduate. Yung first practice match ko, hindi kasi ako sanay mag-babyface nung time na yun. Feel ko natural heel ako. Pero kapag first practice match mo kasi, kailangan mo maging babyface muna. Kasi ang heel, sila yung nagko-control. So parang, masyadong mabigat yung trabahong pagiging heel para sa beginner. So, babyface. Nung nag-practice match kami ni Mike Madrigal, nakakagawa ko ng move, maayos yung mga moves, malinis naman. Pero ang boring ko. Kasi parang hindi pa ako gym bro noon. Parang big guy lang ako na malakas. Yun lang. Ang boring. Pinapanood ko, lagi ako nag-cringe. So, nung week na yun, sabi ko, okay, di na to pwede. Ayoko ng ganito. Gusto ko sa next training, may character na ako. Tapos yung iniisip ko, as a babyface, gym bro, nagbubuhat naman ako. I think I can play the part. Nung time, hanggang ngayon, honestly, medyo, gym bro pa talaga ako. Parang, anong mata ng casuals. Di ba? Like, mga bodybuilder. Anyway, titry ko gym bro, tapos squat. Na mahilig mag-squat. Yes. Kasi kapag nag-squat ako, feeling ko, kayang kong i-manipulate yung tao. Ay, sorry. Yes. Kaya kong gumawa ng way na mapapasquat din yung crowd. I feel like. Na-imagine ko na kapag nag-squat. Ayoko, in the long run, maging babyface ako, hindi natin alam. Pero once naging babyface, I can imagine na kaya kong pag-squatin lahat. Parang saya lang, pag nagawa mo yun, ang ganda. Kung hindi, fine. It doesn't happen. Naglaban kami ni Ralph Imabayashi as that character. Right off the bat, nung narinig ko yung reaction ng crowd, by crowd, I mean yung wrestlers rin na nanonood ng practice matches namin. Ganda ng feedback, okay, mag-work to. Ma-work to tong character na to. Sure. So, ang ganda rin ng match. And then, yun nga,
doon ako na-call up. Nung na-call up ako, di ko alam kung may naalala ko kung kinakabahan ako o hindi. Siguro sobrang masaya. I think yun yung main feeling ko. Sobrang saya ko nun. And nung debut, ayun, sobra sarap sa feeling. Yeah. Sa first taping. Tama? Yes, yes. At Ay, ito, kasi, yung Grabe. kalaban ko si Duke Ortega. yes. Nanonood ka ba doon? Nanonood kami nun. Nanonood ka. Ako na. Napanood ko yung yung laban, yung first time ko nanood ng 2018 ng 2023, 2022 pala. Hindi, tama, 2023. Yung Ano show? first ever taping nyo, ito, yung, Astig. Pinanood mo yun. oo, yun yung first, as in first live wrestling event na napanood ko. Yeah. Ako naman kasi napanood ko si Tiago nung nag-debut siya sa nung sa Mawala ng Lahat, Wag Lang Wrestling. Yun, di ko napanood yun. Oo. Oh. Ang grabe yun. Oo. Yung nag-debut ako nun, nag-promo ako, tapos Yes. over. Sabi na over to eh. Confident na agad ako nun eh. Kasi once na nag-react na yung wrestlers, alam mo nang mag-react rin yung crowd eh. Gym bro ako, so grabe na nung mag-cardio. Pero nung match kong yun, napagod ako, na-botch ko yung may na-botch akong movie. Yung RVD, dati ginagawa ko pa yun, Ito yung, Rolling Thunder. Na-botch ko yun. Say. Di naman halata, di yun halata nun. Totoo ba? Imposible. Feeling ko sobrang halata. Ako lang naman pag-usapan eh. Kahit pagtawanan niyo, okay lang pa kasi part yun ng wrestling naman. It happens, di ba? Tawa ako. Nung time na yun, sobrang, shit, ayoko na. Parang yun yung feeling ko nung botch ko yun. Looking back, parang, wala nang pakialam kung ma-botch. Parang ganun. Kasi, feel ko I'm sure na you can still make a great match kahit may botch kang Yes, at least yes. once. True. Example, si Damian Priest tsaka si Drew McIntyre, yung sumabit yung paa niya sa rope, Yes. Oh. Oo. maganda pa rin yung match nung pagkatanggal yun, maganda pa rin yung match. So, or si Pat Move, McAfee kumbaga. laban kay Gunter. move forward lang. Si Pat McAfee laban kay Gunter. Meron ba Sumabit? may botch ba yun? Hindi ko maalala. Sumabit yung panik sa Oo, sumabit yung panig ni Pat McAfee. Pero yeah, still good match. Sa backlash. Diba? Okay. Push through eh. Okay. Kaya naman guys, anong questions nyo naman kay Boss Tiago? Go, Eugene. Okay. Eugene. Hindi ko na-lista yung yung mga questions ko. Pero isa sa mga questions ko would be kasi Random lang. nag-binge watch na. Pero parang sa Netflix kasi napanood ko lahat ng mga local films natin. Gusto ko lang tanungin, kamusta yung yung nag-Fuchsia Libre ka? Yes, oo, tama. Oo. Hindi ko in-expect na pupunta yung pasyon ko. Okay, sorry. Yun lang yun. Parang, sino ba kamatch mo nun? Kasi feeling ko hindi naman si Paolo Contis yung... kasi... May stunt double, ganun. Maganda ba yan? Actually, si Dax yun. Ang Dax nag-stand Tapiera, double lang okay. kay Fuchsia Libre. Okay. Kay Paolo May Contis. kwento dyan. Sige, sir. Dapat ako yung noon. Ako yung initially na pinili nila as stunt double. Oh. Oo. Tapos, Kalbo si Paolo eh. Kalbo. Oo, kalbo. Hindi, madali lang. Ewan ko, first, baka makahanap sila ng way na yun. Pwede namang skull cap yun eh. Oo. Ganun. Pero nung weekday kasi to, parang Monday. Basta weekday, sabihin natin Monday. Ang usapan lang, parang Monday lang ata kami pinapabalik. Tapos biglang sinabi, uy, balik kayo next day. Sabi ko, magpupuyat na naman ako. Ayoko na magpuyat. So sinabi ko na lang, okay, di ako makapunta ng second day. Tapos doon na naging si Dax. Tapos ako nakalimutan ko honestly ano ako doon eh. Jim, naka-gear ako doon, di ba? Oo, yes. Oo. Pero may mask. Lahat kayo doon, naka-gear ng yung normal gear nyo.
Pero may mask, lahat kayo may mask. Ang Ah. tumanggi lang ata si James. Sa kasi si Ralph wala siyang mask na. Hindi, si Si Ralph at si Olo Twins. Oo. Oo, tama. Oo. Ay, sorry, si James wala. Like, Si James tinanggal niya kasi ano siya eh. Pero magaling pa. Binaril siya doon, alam ko eh. Oo, binaril. Binaril siya. Oo, binaril siya doon. Yun. Tapos ang tagal ng shoot, parang umabot ng siguro 16 hours or higit. Mm. Ang ginawa ko lang, yun lang ginawa ko, one take, umuwi na. Parang it took 5 to 10 minutes ata. Mm. Pero, yun, okay naman. Sobrang saya kasi nagkausap-usap din networking, nakilala rin namin. So, hanggat nakita rin namin yung process kung paano mag-film. And, ayun, parang minsan nakakagana. Sana, bigger parts pa in the future. Oo nga, no? Oo. Di ba? So, Parang yun, ano lang. kasi nun. Parang lang, Roman Reigns sa Tekken ngayon. Ay, sa Street Fighter Street ngayon. Fighter. Oo. Hindi, nag-ano din siya, di ba? Fast and the Fast the Furious. Hobbs and Shaw din siya eh. Hobbs and Shaw. Tama. Andun Hobbs and siya. Shaw. Absent show. Tsaka, kami, parang nagkausap-usap din kami nung kabila kasi, di ba, Totoo. Puso, nandun rin sila. Oo. Ay, at the time, MWF. Yeah, All good MWF. naman, sobrang okay. Parang, uy, tropa-tropa, gano'n naman. Yeah. Mandy, about question mo kay ito kasi si Mandy talaga sabihin natin daw isa sa number 1 fan of Tiago. Totoo ba? Grabe naman yun. Salamat, Mandy. Oo. Actually, nakikita ko yan sa comment section naman actually. Kaya nung nakita ko yung di ba pumasok ko, Mandal Kit, ito yung kilala ko to. Kilala ko. Yeah. Nakikita ko May kwento to. May kwento. Kasi sabi niya, pag nag-guess si Tiago, sama niyo na ako. Sige. Oo. Tinupad. Grabe naman yun. Salamat po. Sobrang Mandy, mas gusto mo Mandy. Yeah, Mandy. Yeah. Kasi, naging kwento ko lang, Boss Tiago, kasi naging fan. Yaba lang. Ba't yung pala ako binabos? Hindi ko sa lahat ng mga wrestlers, ako yung sobrang dinidisrespeto. Hindi nila Talaga ba? Gusto na ako yung boss. Turo mo, sino yan? Turo mo. Turo na. Hindi, joke lang. Turo mo sa'yo, tapos gagawin. Bad yan. Ano lang gagawin namin? Gawin lang. Naging First time ko napanood si Tiago sa ano ba yung episode nun, yung before ng Final Business, yung na-set up yung 5-on-5. Ay, unfinished business. Oo. Oo, natatandaan ko yun. Yeah. Stick. Ano siya? Astig. Yun yata yung first time. Ano yun? First Astig. Kalaban ko na si Jeffrey. Oh, si Jeffrey. Unang laban namin. Si from North Caloocan. Yun. Cameron, North Caloocan. may moment doon kay si Tiago. After the match, 'di ba, parang pinagpapalo mo pa siya ng weight belt nung first match namin. Second yan. Pag sinasabi mong second match. Alam ko after unfinished business yan eh. Before unfinished business, may match kayo ni Jeffrey. Tapos, yung main event niya, yun yung parang na-setup na yung 5-on-5 nyo. Oo, pero wala akong belt nun. Wala pa akong belt nun. Kasi nagkahit ako dyan. Naiwanan ko yung belt ko nun. Dapat aakampasin ko yun. Oo. Wala akong belt nun. Yung belt ko lumabas nung second na. At baka yung second na nga yun napanood ko. Mm. So, yung may moment doon, after mong gulpein si Jeffrey, kumbaga nandun na siya sa gitna ng ring. Tapos, nandun ka lang sa ropes, yung parang nakatayo ka lang sa ropes. Tapos, wala kang ginagawang gesture, wala kang sinasabi, wala kang tinuturo, nakatayo ka lang doon, parang sinisink in mo lang yung heel move na ginawa mo. Tapos, yung buong Yung heat. Kasi, yung heat, parang ina-absorb mo lang lahat ng heat. Nandun ako mismo nun. Yung, kumbaga ito yung corner, nakatayo ka. Tapos nandun lang ako nun. Sabi ko, ang angas nitong moment na to, parang yung binugbog ni Triple H JR ng duguan.
Yun yung Tapos, vibe. ganun yung vibe. Kasi parang, alam mo yun, parang after the carnage, wala ka nang pakialam, ganun sa... Doon ako naging fan. And then, ever since nun... Interesting kasi alam mo, yun yung version, alam ko yan eh. Yun yung only time na yung character ko nun, hindi siya makulit. Parang yung sobrang serious, di ako nagsasalita. No, yun nga. Only match. Pero usually hindi ako ganun eh. So kung yun yung first time mong napanood sa akin, anong feeling, anong reaction mo nung nakita mo the next time na hindi na ganun yung character ko? Ano, Ilang beses mo pa na ba napanood? Once? Twice? marami naman na. Pero Marami na. in person, isang beses pa lang yun, yung episode na yun. Kasi, di tumutugma sa schedule ko recently. Hindi, curious ako kasi yung version kong yun medyo, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko kasi yung usual version ko na heal, yung character ko is parang medyo makulit naman or di naman seryoso. Pero yung show kasi na yun yung talagang seryoso kasi yung story nung match na yun, di ba, parang pinagalitan ako ni Red. Sa backstage, Diba? Backstage. May ano kasi, may tawag doon, di ba, sino yun sa Tron? Sa Tron, So, inisip ko noon, okay, alam niyo lahat yung backstory. So, I think, kailangan kong ilabas yung different kind of Tiago. Something na hindi nyo pa nakikita. And gusto kong malaman kung ano yung version na yun. And buti na banggit mo. Not that bad pala. Hindi ko na nare-realize na kung ano. I'm glad I was there kasi ang question ko doon is kasi I'm very sure si Tiago is gonna go after the main title soon. Oy, So, hindi ako Hopefully. anong nangyari naman na? Boss Red, baka naman. Sabay pa kami. Sabay pa kami dalawa. Hindi na. Go. Kasi anong version ni Tiago ang makikita namin once nandun ka na sa main title scene? Pero pa rin, hindi na siguro yung, ewan ko, di natin. Depende sa story, di ko alam. Depende sa story, pero kung nakikita ako, feel ko, the usual lang, the usual. The usual. Hindi yung Jeffrey Tiago na, yung galit lang din nagsasalita, yung gana, ganun yung version ng ginawa ko for some reason. Anyway. Title, pero nagkaroon na ako, 2 title matches. Magkasunod nga actually. I mean, yung paghawak mo na. Paghawa ko na. Gym belt. Yung FPW belt na yung substitute dun sa gym belt mo. Habang nag-gym kayo na yun. Parang John Cena lang. Di ba? Paano yun? Ihampas ko rin sa kanila yun. Yung FPW. Parang John Cena nga lang, di ba? Ay, hindi. Yung ano talaga, yung pag ganun din. Masakit yun. Parang The Rock. Kay Cody Yung bibig Rhodes. bakit igagawin mo? Parang strap lang. Hindi yung normal na. Hindi, pag ganun talaga. Mas masakit yun. Oo. Pagdating sa backstage, pero guys, baka wala din dito no? Actually, dito, there's one time nakita ko yun, nahampas mo si Jeffrey sa mukha ng, ng belt. Anong reaction niya nun afterwards? Reaction niya? Oo. Like, after ng match ba? Hindi, wala siyang reklamo. Wala siyang reklamo. Wala siyang reklamo. Pero It happens kasi. Oo. Maganda, planado kasi na ampasin ko siya sa ulo. Okay. Kung naalala niyo, twice ko siyang ginawa. Naalala niyo ba yun? Ako, naalala ko yun. Pero ako feeling ko, sabi ko, shit, parang talagang na yun, parang totoo na yun kasi talagang sa mukha talaga tinamaan doon si Dalawang magkasunod dyan, di ba? Naalala ko. So yung una kong hampas, kaya ko yung crowd, parang wala akong naririnig. Ano ba yan? Sa ulo ko to yung lampas. Parang internally. Parang hindi ako sapat sa reaction. So kung ginawa ko, yung belt, parang, ano yung parang, ginawa ko yung belt sa ulo niya, parang pinapok ko ng onte, lightly, para malaman ng tao na kapag hinampas ka ulit, oy, sa ulo yun Yung inisip ko. And, buti na, ang ganda nga ng reaction ng second. Pero dapat kung isang hampas lang yun, pero ginawa ko.
Nakadalawa. Buti di ka ginawa ng resibo ni Jeffrey na. Hindi, diba? Diba? Kasi, dito na-gets ka rin eh. Ba't gano'n? Ba't ang hina ng reaction? Usually, dapat malakas pop dito ah. Eh ako, greedy ako. Parang gusto ko pa. Pasing ko ulit to. Feeling ko, kaya tahimik yung mga tao. Feeling ko yung trauma bonding nila. From the last episode, feeling ko naging trauma na nila yun kasi nakakita na sila ng sintro na hinampak sa kanila. Pero never kasalanan ng audience yan. Laging kasalanan ng wrestlers kung di nagre-react yung kayo. Huwag yung never yung isipin na kasalanan ba natin to? Yeah. Okay. Oo, sabagay nakikita mo online yung sinisisi ng mga tao online yung kunyari bakit minsan kunyari sa West sinisisi nila na ang pangit ng crowd sa Chicago, sa US, ganito ganyan. Pero pag sa France maingay, sa London maingay minsan it's the product pagka ganyan. Yeah. 100%. Yeah. Madalas yun, pag napapanood ko si Zantisap, yun yung sinasabi niya eh. Anyway, yeah. Yeah, we're IWC, kumbaga, Internet Wrestling Community. Part rin naman ako dyan. Yeah. Fan pa rin ako eh. Eto, sige, Eugene, ikaw, may mga additional questions pa tayo? Apparently, ang entrance mo pala ay ikaw ang gumawa. Yes. Oh. It's not sa Spotify, by the way. One time pinakinggan ko siya sa kotse, it's very, it's a pop. Buti na banggit mo kasi, di ba sabi niya kasi kanina, which is, today ko lang nalaman, I was 2 years old nung nalaman ko na ikaw gumawa ng entrance mo. Tapos nakita ko may mga gitara ka. Yes. So, di ba? Yun rin yung itatanong ko. Patingin naman. Showcase sa mga guitar. Hindi ko mapaplug to. Alay mo. Pakita lang. Lumanog, baka naman. Ito, kakabili ko lang recently, parang, Ibanez. Ibanez? Yan ang gamit ni Sino ba yun? Yung puro tattoo yung hanggang leeg, tapos Polipia yung tugtog niya. Tim Henson na yun. Ibanez din yun. Oo. You know your guitars. Oo, alam mo guitar mo ha. Tapos ito, ESP. Ito, so ako, as you may know, di ako masyadong nerd or geek. Pero, okay lang yun. Okay lang yun. Ano lang ito dito ako geek. Kasi ito parang 25 lang yung may-ari nito. Kasi parang ito yung anniversary guitar ng Metallica. Oh. Alam mo may kinig yung Metallica? Yes. Kill 'em all. Wow. 25 lang meron. Yan. Wow. Diyan ako medyo geek. Ikaw ang pang 25? Di ko alam kung pang ilan, pero basta 25 yung may-ari. I mean, kasama ka dun sa Magic 25. Uy, grabe. Wow. Nice! Oh, man. Hell yeah. Parang ganyan yung pangarap ko sa yung gitarista ng Oasis, si mga kapatid ni Liam. Si Noel. Si Noel, meron siyang signature guitar sa, ano ba to? Anong gitara ba yun? Yung malaki? Malaki, bass? Hindi ko alam. Hindi. Yung parang parang luma, nakalimutan ko. ES yun ES335, parang gano'n. Epiphone. Okay. Gets. Yun yung pangarap ko, yung limited edition. Pag ganun? Yung parang gano'n, parang George Harrison na guitar. Pero alam nyo, di lang nag-limit yan di lang nag-limit sa gitara yung ginagawa ko. Yung theme song ni yung entrance music ni James Idol Martinez. Yes. Yung playtime. Ikaw din gumawa. Playtime. Huwag mo sabihing boses mo yun. Boses ko yun. Wow. Nice. Pero with KBN Studios din yun, di ba? KBN Studios. Yung Yung Idol, hindi. Ako yun. Ikaw pala. Okay. Wow.
Naririnig ko na. It's playtime. Playtime. Ayos. You have ano pala, dito yung musical side. Tinatry ko. Ngayon lang natin nalaman yun, no? Parang Ikaw ang sinabi yan. Kay okay. exclusive yan. Wow. Ikaw, wow. Thank you. Geeks Out and Over exclusive, Exclusive. mga kaibigan. Musician, Oo. si Tiago. Yes. Actually, nung finalo kita sa IG, doon ko nakita, nagpo-post ka ng mga, metal. Sorry, napatigay ako. Busog. Okay lang. Nangyayari talaga yan. Bless you. Kaya, Nabusog sa information. sa information, nabusag ako sa information. Nakita ko na yan na nagpo-post ka ng Tapos may isang beses nga, nag-post ka ng, parang nagpo-production ka ng nagpo-produce ka ng music, ng mga beats ganyan. Parang, we're gonna hit a banger. Sabi ko, gusto nyo ito Tapos, parang, na-imagine ko din, na sinasabi niyo magkabatch ka ni Sir Andre. Parang, ano kaya yung first conversation yung dalawa na parehas kayo metal, no? Oo. Parehas kayo metal, parehas kayo mahilig sa wrestling. Parang ano kayang naging Mahaba-habang conversation. Mahaba ng conversation dalawa. Masasabi niyo ba na si Tiago ang Chris Jericho ng Pilipinas? Jericho ng Pilipinas. Pwede. Di natin alam. Oo. So, yung isuot ko pa lang, pang 80s na tights eh. Lionheart, no? Parang Guns N' Roses. Maganda yung design. Oo nga, no? Costume nyo. Diba? Hairband, no? Yung Heavy metal. Heavy metal. hair metal. Glam metal. Glam metal, mga Yun yung yung Aerosmith. inspiration. Twisted Sister, no? Pero, Oo. going back sa tanong mo, Eugene, sabi mo, ano yung feeling? Ano yung usapan namin? Tama ba yung tanong mo? Yes, ano yung mga unang naging usapan nyo kaya dalawa kasi? Na-curious na ako. Nakalimutan ko kung paano napunta sa metal, pero napunta nga sa metal yung usapan namin. Bakit ito? Wow. Dahil siguro either ako yung naka-metal shirt or siya. Pero, nakikinig ko pa yan. Tapos, alam ko nung time na yon may concert yung Iron Maiden eh. Yeah. Manonood ako noon. Sinong ko siya, di siya manonood. Actually, yun yung nasa isip ko na habang kinukwento mo eh. Naka-Iron Maiden shirt si Aldrin. Most likely naka-Iron Maiden yan. Sir Andren, baka naman. Kung ano yung sinuot niya nung 2019, yun pa rin sinuot niya hanggang ngayon. Well, ganun din naman ako. Yeah. Ito lang, mapunta tayo dun sa sa promote na rin natin yung show nyo, yung YouTube, bago yung YouTube channel, PWR, Pinoy Wrestling Reviews. Salamat. Yeah. Paano nyo pala naisip na maggumawa ng channel na to? And what's the aim of the channel? Ganda ng question. Sige. Kahit dati pa, gusto ko na talaga magkaroon ng podcast. Feel ko something na matutuwa akong gawin na it won't feel like work. Kasi sobrang chatty person ako. Siguro napapansin niyo na ata ngayon. Okay, saya nga ng usapan natin eh. Actually, kada tapos ng show, mas warm ka eh. Kumbaga parang sobrang welcoming mo na tao. Na parang you will high five, shake hands on everyone eh. At hindi ba lahat ginagawa yan? Hindi ba lahat ginagawa yan? Nako, yari kayo. Sige. Ewan ko lang wala akong sabihin nyo. FPW or any other promotion na gano'n Susumbong ko kayo. Joke lang. Eugene. Pero kasi one time naalala ko nung nagpa-picture ka ako kay Kotohiro. Tapos nasa likod ka. Nagpotobag ka doon. Shit, di ko maalala. Yun yung first thing. Bad trip ka nun? Sorry Hindi. Sabi ko, okay lang yun. Okay lang. Pasok naman ako. Parang threatening yung bad trip ka nun. Bakit? Wow! Sound belt, no? Hindi naman. Pero Sir, di ba sir?
Hindi ako batik doon. Hindi ako batik doon. Ang cool lang, parang, teka, hinto kanina. Tapos parang very, very fun guy na siya ngayon sa ano. Out ng, Yeah. out ng Nakakasira ba? Nakakasira ng image pag biglang ganun. Hindi naman. Hindi naman. Kami, sige sir. Go. Pero kasi ako for me, no, yun nga, do you have other sides rin naman, yun naman, which you're, pinapakita nyo naman dun sa YouTube channel nyo. And I think it's, ano rin naman parang, it's a good explainer na rin kasi yun nga, I think dun sa show nyo, you're trying to, give us or show to us yung thoughts and points of perspective nyo as local wrestlers dito sa Philippines. Which is, Kasi feeling ko di ako sure. Mm. Sana tama yung sinasabi ko. Mm. Parang wala pa atang podcast na talagang yung wrestlers talaga mismo yung nag-explain ng things, parang gano'n. yes, Mm. yes. Mm. Dito, sa Dito Pilipinas. sa Philippines. Kung hindi ako nagkakamala, di ko alam. Alam kong merong isa pa. I'm sure alam ko na meron pa. Hmm. Pero di ko lang kung ano exactly pinag-uusapan nila kung paano nila pinag-uusapan. Kasi sa amin kasi parang sobrang deep diving na yun Oo. So siguro may times na may terms kami na baka hindi maintindihan ng lahat. So yun yung tatry kong gawin or namin gawin na Huwag mong alienate. may lagyan ng di naman kung may sabihin kaming words siguro di kayo familiar, di-display namin sa caption anong meaning kasi it's already out there naman bakit Yeah. di ba? Yeah, parang sa ano yun sa magic di ba? Yung dito yung Peeking behind the curtain. yes. Yung parang Yung mas showing the tricks of the trade kumbaga. Behind the smoke and mirrors. Kung bakit nangyari yun. Oo. And yun nakakatawa yung sa first episode nga na pinanood ko yung first episode ng show niyo, ng YouTube channel niyo. Ang ganda ng explainer mo kasi gumagamit ka ng wrestling figures. Parang to explain the moves. Ito, pinopost niya. Ayun yung ito minama na lang Okay. Naintindihan ba? Naintindihan namin. It helps na may props ka. Ano ba? Something na alam niyo na ba yun dati pa? Actually, hindi ko personally hindi ko alam. Alin yung mga... Yung mga moves, yung kung paano, how they explain the moves and how they execute. Kasi, dito, we know the moves are dangerous if not executed properly. Diba? And I think, yun nga, yung explainer nila, Thiago and ni Marky Kakaibro na, yung ginagawa nila dun sa show, it helps us to appreciate more yung ginagawa nila sa ring. Okay, gandang feedback. So, more like nakaka-appreciate siya, hindi siya, ano ba yan? Actually, nakaka-appreciate. Okay. Salamat sa feedback, boys. Okay. Tapos na po ako. Tune in. Joke lang. Kapag yung next episode. Pero yung next episode, eto masaya ako sa outcome ng first and second episode. Mukhang maganda nakita ko rin talaga na maganda yung results. Pero yung third episode, yun yung solid. Abangan natin. Oo. Sabihin ko na, ang guest namin, si Mike Madrigal. Tapos, meron kami third host, si Jimmy. Ay, Jimmy. Si Top na natin. ano pa kanina? James Idol Martinez. James Idol Martinez. Sorry. Jimmy tawag sa kanya. Kasi James naman, Jimmy, nickname naman talaga ng James yung Jimmy, di ba? Tama ka. Kayong dalawa walang tatawag ng Jimmy sa kanya sa ano Wala. Idol lang naman tawag namin Idol lang. Sakit kaya yung sa pod namin, lagi ko napabanggit yung totoong pangalan nila. Tapos, tinanggap na lang nila. Pero kasi minsan kasi parang ang weird. Parang sa West, 'di ba sila minsan ang tawag nila kay Triple H Paul. Tawag nila kong Paul. Minsan tawag nila kay Undertaker Mark. Ganun, 'di ba? Yeah. Parang hindi. Pag ko tawag sa kanila yung work name, 'di ba Taker tawag nila kay Undertaker? Pag usually parang nakasanayan na. Pero pag
Pero dati daw, pag nasa locker room sila or calling spots, pag nagko-call sila ng spots, ganun yung natatawag nila. Ganun ba? I mean, Hindi ako may, sure. Okay. may nakita akong may nakita akong, parang sa, ano ba yun? Di ko alam, kay Logan Paul yata yun, yung in-interview nila si Triple H. Pero may nabanggit sila na gano'n at times. Siguro depende pa rin siguro sa tao. I can imagine Sa tao. na ganun pa rin. Kung close ba kayo. So, hindi ko imagine na kunyari, hindi kayo close, bago ka pa lang, tapos tawagan mong, Hoy, Mark Calloway, hindi kayo pong bagong wrestler. I don't think na yun yung gagawin mo. Na, sabihin natin si Carmelo Hayes. First time na nakita ni Undertaker. Tapos tinawag niyang ni Carmelo Hayes Undertaker na, Mark, hey Mark. Parang, feeling ko hindi. Kinonyatan siya. Wala kang respeto, bata Hayaan mo na hayaan mo na yung wrestler na magsabi, ay, hindi, Mark lang ang tawag mo. Ganun. Hey, speaking of different side or 'di ba yung behind the curtains. May matagal na pala akong gustong tanong kay Tiago kasi kasi one time nung 'di ba yung first time kita napanood live. Tapos the following week noon may mga videos na lumalabas nung pag-follow mo nung belt kala Madrigal. Tapos ako yung nag-edit ng video na parang ginawa siyang animated. Tapos yung may Jojo Bizarre Adventure na dito. Tapos tinawag mo na cartoons. Tawa ako ng tawa. Tawa ako ng cartoons. Sabi ko, gusto ko tong online persona ni Tiago pag sa community. Tapos, gusto kong itanong, ano ang favorite na cartoons ni Tiago? Cartoons or mga cartoons. Pero pag sinasabi kong cartoons, anime, yung mga Japanese anime. Sige. Natanong na ba sa'yo yun sa bago matulog nung nag-guest ka? Hindi pa, Anime? Wala akong maambag doon. Hindi, kahit yung kahit mga luma, mga GMA, nung dati. Sabihin ko yung mga alam kong anime, Slam Dunk, for sure. Yeah. Slam Dunk. Dragon Ball. Pero yung bagong yung nasa TV yung lang talaga. Yung luma. Easy. Kailangan mo to. Lipovitan. Dragon Ball. Tapos, pinanood ko rin yung Hunter. Pinanood ko siya sa Netflix. Tinapos ko siya. Wow. Ang hirap panoorin yung sa may langgam. Mapangit. Sa yung yung Ay, yun naman na-mention ko. Chimera. Tapos yung yung anime na nagsusugal? Kakigurui. Yun. Pinanood yun kasi gusto ko manood ng sugal Pinanood ko sa card games Yun lang. Okay. Recommend din. Ito, try mo. Baka magustuhan mo tong anime na to. Natuwa naman ako for some reason. Speaking of sugal, no? Go. Go. Sorry. Yun. Pinaka-best. Last naman na to One Punch Man. Para Yes. Yes. I would agree. Alam ko na kung bakit yung team song. Hindi. Nakakatawa. May ikaw comedy. Aside from the thing song. Grabe yung theme song nun. Pero the story itself. The story itself. Maganda. Yeah. Sige. Yun nga, no? Naalala ko lang Go. Speaking of Kakigurui. Kasi 'di ba yung merong palabas ngayon sa Netflix yung Bet. Yung alin? Bet. Yung Bet. Yung Parang English version niya. Oo. Parang American version. American version nun na napanood mo na sugalang anime. Nandun si Seth Rollins. Yes. Doon nga. Sa Netflix. Kung natanggal si Seth Rollins sa Brave Captain America Brave New World, dito nakabawi siya dito. Buong episode ba siya nandun? Parang hindi naman. Cameo lang. Cameo. So, dalawang mahal mo nandun sa isang palabas, sugal, at saka si wrestling. Pwede, no? Akala ba anime, bakit biglang may Seth Rollins? Hindi kasi nandun siya sa may anime. Yung palabas na yun, yung Bet, hango siya dun sa napanood mo na anime na parang in-Americanize nila, gano'n. Parang pero same characters, gano'n? Ay, hindi. Medyo, no?
hindi gaanong same Siguro siguro. tatanungin ko. May mga binago sila. Binago na. Pero Yeah. yung bida Yung ba bida sa'yo? thing. Bida. Yun. Mm. Okay. Sige, Iyume ko pa din yung bida. Pero ginawa siyang half Japanese. pwede. Ang weird. Oo. Hindi ko kaya malutong anime eh. Tawa kasi ako ng tawa nun. Sabi, alam ko na to. Alam ko na yung persona ni Tiago. Yung Ah. parang cartoons. Ano ba yan? Cartoons na naman. Squats ng squats. Actually, nung isang taping nyo, nanood ako. Tapos namimigay-migay ako ng mga gadgets sa wrestlers. Bigyan kita. Di mo tinanggap. Sabi ko, okay, siya Hindi ko tinanggap. Ayaw niyo. Sabi niya, hindi ako nagbabasa ng comics. Ganun. Ito. Pero binasa niyo actually. Binasa niyo siya. So, interesting. This is not it, don't worry. It's okay lang, I respect it. Pero yun, nagbigay ako. Nangungupa lang ako nun most likely. Pero tanggapin ko yun. Galit ka ba? Galit ka ba, Eugene? Sinidili si Eugene ngayon Bumabawi ka ngayon Pero totoo, syempre, nangungupal pa rin ako. Pero di ko alam na intention mo palang ibigay. Pero hindi ko na ito, binasa mo naman. Hindi nga to yung original version actually. Pero, next time na ako, if ever, bibigay ako. Pag na-publish namin. Tapos kinupal ka ulit. Ano to? Ano to? Cartoons? Ayoko niya. Yun mismo yung gagawin ko. Upalin mo na kita. Sige. Pero, alalahanin mo na, nangungupa lang ako. Which is, dito, no? Mapunta muna tayo doon sa, isa sa mga matches mo. And then eventually kasi it will lead to your show this June, 'di ba? Yung pwede ba namin sabihin? Yung secret show at the secret base free. Game sabihin nyo. Salamat nga. Buti na banggit ko kasi 'di ba? How was your experience with matching with Giga nung Ganda doon. first Ganon, gusto ko yun. Pero, first match nyo first secret base. Sorry, may maganda. I mean, nagandaan ako sa experience na yun. Oo. Sige, paano ba? Naging English siya, so medyo, ayoko naman naging English kasi possible, Tagalog lang tayo, pero wala. Ang dami naming pinlano nung time na yun, nung laban ng secret base. Na hindi na namin nagawa. Kasi yung reaction ng crowd, iba yung pinapakita niya. Naalala ko yung yung tawag dito, hip attack. Yung part sa corner. One more time. Sabi ko kay Giga, hey, let's do it one more time. Kasi they're asking for it one more time. Punta ako sa kabilang corner para at least Masaya ang boring naman kung pa isang corner lang. Pag may pumulipat ako ng corner to corner, may anticipation na, meron pang isa. So, pagka ganon, pak. Sa second hip attack niya, pak. One more time. Sabi ko sa kanya, isa pa. Tapos, powder out na lang. Powder out is, lalabas ka ng ring. Hindi yun yung naplano namin. Pero, yun yung importante sa wrestling. Parang, di porket may nasulat kang ganito, yun na agad susundan mo. Kasi, what if, dun pa lang sa specific, parang yung first move na ginawa niya sa akin, hip attack What if dun pa lang nagustuhan nila, lalo na kung babyface ka. So, di mo, listen to the crowd. Siya yung shine niya. Shine is yung offense ng babyface. Ayun, nung nangyari yun, sorry, anong tawag? Shine. Okay. Yan, na tayo ng wrestling terminology. Pumusip na naman ako ng informasyon. Yeah, which is abangan natin yan every time that they will explain it sa show nila sa Pinoy Wrestling Reviews. Oo, salamat ulit sa plug. Pero sabi ko rin sobrang banger nung episode ng pangatlo. Like, kung nagandaan kayo ngayon, ako honestly nagagandaan ako pero hindi like sobrang nung nangyari na yung episode 3, sobrang iba. Yeah. Napanood nyo na rin yung episode 2. Yeah, napanood ko na. Kung natuwa kayo, grabe yung 3. Going back, ano yun? Yung sa yung powder out. Powder out. Yung
After nun, pati yung comeback niya, nag-iba na rin eh. Basta, wala. Momentum. Oo. So parang naging impromptu lahat, call nyo na Impromptu na lang lahat, nagko-call na lang kayo kung anong Wala yung mangyayari. sunod, oo. Depende sa crowd, no? Oo. Yun ang maganda. Oo. Kasi ang init, ang init ng crowd na yun eh. Grabe Yes, lahat yes, ng yes. matches, di ba? Yes. Grabe. Ganda. Yung First. simple suplex lang. Mm. Nag-holy shit na eh. Mm. Oh, holy shit. Basta suplex. Kasi dito, ang sobrang lapit nung crowd dun sa ring. Yun din. Nakakatakot ba? Saka yung yung Dama mo yung impact, dama no? yung impact, and then at the same time medyo yun nga confined yung space. Kung Echoes. kung i-compare natin kasi siya doon sa Bake Studios na malaki yung venue dahil marami rin yung tao. Ayan. Pero share ko lang yung experience nun. Kasi sa secret place na yun, nakakasama ko there was this guy na nakasama kong parang ginamit niya siya for the opener, for the intro. Yung nagsushoot kayo ng intro nung Unfinished Business yata or basic intro nung Tapos parang ako yung yung tama, naging ka niya. nun. Oo, naging kasama ka niya nun. Oo, tapos dun lang kasi close space siya. So nararamdaman ko pag may nagte-take ng bumps, nagte-trails. Dama mo talaga dun sa Sarap sa feeling. Oo Yes, nga, ang sarap. Yes, masaya. So, parang yun nga intimate tuloy yung feeling. Intimate. No. I can say that na intimate wrestling show. Hindi yung Edge and Lita, pero intimate. Sorry sa word intense at the same time. Intense, Saka talagang syempre iilan lang yung tao. Pero actually sabi nga ang dami nun. Dami actually. Dito yung nga sabi nga ni Mike nung interview namin siya, hindi nila akalain na maraming tao. 100 persons ang naka-attend doon. First secret show. Sobrang saya. At saka, sabihin ko lang ito, may sakit ako nun, pumunta talaga ako. Nabanggit mo nga. Nanunumbat ka na naman eh. Nanonood ako ng episode niya. Alam ko, nabanggit mo yan dati. Nanonood ako. Ganun ko kumahal lang wrestling. Medyo. Yeah. Pero actually sobrang yung first secret show at secret base was really a memorable experience. Sobra. As in ang daming memorable match nun. So almost all actually. Wala talagang ang init sa lahat. Ang init sa lahat. Sa June ulit, sa June. Sa June ulit. June 8. Actually, ang ganda nga ng lineup na yan eh. Yung weekend na yun would be a very, very, sabihin natin, easy. It's a wrestling week sa Philippines. Dito sa Totoo Metro ba? Manila. Yeah. Kasi June 7 would be Puso Plug time na Wrestling. plug time. Okay. Puso Wrestling show. Saturday siya. And Okay. then, Sunday ng umaga, Money in the Bank. Tapos sa hapon naman, Secret base. Secret show, secret base. Money in the Bank, please panood kayo sa Geek Out. Yeah. O nga pala. Watch party Watch ni party Mandy. Match party Sa- natin. Uy, mag-follow. Malay mo, sumabaybay din ako. Yun. Yun. Game Mandy, Game plug mo na. Mandy, plug mo na. Hindi, naman, may every, pag mainit yung pay-per-view, premium live event, kung ano man tawag doon ngayon. PLE. PLE, pag mainit siya, like Money in the Bank, sige, magpapa-watch party ako sa, for now, ang confirm is a Game Bill ballpark sa sa Mandaluyong. Oo. Gusto mo manood, sa Greenfield, kung gusto mo manood, you're welcome. Yun, syempre. Yes. Masaya manood ng magkakasama eh. Kaya, Yes. Nood kayo. Anong pangalan? Game Bill Game Bill ballpark. Magpo-post naman ako. Ay, oo nga, mag-a-advertise ako mamaya. Di pa ako nag-a-advertise. Kaya buti nga, sinabi mo na, ipinag na natin. Sabi ko sa'yo, plug na Teka natin. namin. Teka lang. Sige lang. Wait muna ako dito. Igay mo muna. Teka namin. Tapos yung secret show. Anong oras yun? Yung secret show? Hindi ko alam eh.
Hindi ko alam eh. Actually, Hindi, yung that secret. time, alam ko 2 alam ko Oh, mga usually ganun two. hapon. Ganun hapon. Actually, pero alam ko plano i-adjust eh kung hindi ako nagkakamali. Kasi mainit nga eh. Hindi ko alam. Mainit. Oo nga. Pero may iwata naman nata kayo eh. Nung na last show, may iwata kayo eh. Oo. Sobrang grabe yun. Yung first Eh, yung show, ano nun, mainit. yung hallway. Hallway. Yung hallway nun, ang init eh. Ayun, oo. Mainit. Oo nga pala, nung kayo nag-aantay, no? Pero yun nga eh, dito, I think sobrang successful nung nung secret show at the secret base kasi una sa lahat napaka-accessible. Oo. Yeah. Salamat sa suporta ah. Oo. Of course. And then, Lalawak pa. actually, dito, nagulat ako na yung nga eh, dito, yung secret show at the secret base is pay what you can. Parang, wow, sanay kaming as fans, sanay kami na we would spend certain amount of money Okay, mga ganun, diba? to pay to watch such kinds of show. Pero when you make it like that, pay as you can, parang naging mas accessible siya sa mga tao. Aside from Oo. Yun rin titry namin, di ko alam kung yung titry nila, pero maganda kung titry mo ring mag-reach sa, siguro hindi nga ma-afford yung 1,000. So, lagi kong pinopromote dun lagi kong pinopromote yan kasi it's something na YouTube, syempre maraming makakanood niyan. And di natin alam yung kalagayan ng iba't ibang tao. So, yeah. lagi kong pinaplug yung secret show kasi yun ito na yung, patikim na to. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Hindi, kahit 50 lang. Lagi sila kahit 50, 100, okay lang. Basta manood kayo. Yes. Tingnan nyo kung appreciate Filipino pro wrestling. Yes. And it's also one of your parang na rin, a way to develop the people in the academy din, no? As what Mike Madrigal also said in his Yun yung main actually. Yeah. Pero ang interesting na nangyari, like, yung roster niya is growing really well. Kasi, with talents like Vico Soto, I mean, Joshua Levista. Sorry, I'm joking. Si Joshua, si Versus, si Legendarius, parang, we get to see yung mga future, kumbaga yung future ng local scene natin. And it's a very creative endeavor para sa kanila. Yes. Sinong pinaka nag-stand out sa inyo? Legendarious para kay Eugene. Hindi, yung simula nagka-secret base. Secret base. Yung mga nag-debut. Sino pinaka Bigyan natin siya ng love kung sino man yun. Ay, mga nag-debut. Sa secret base sa secret base. Ako, ang 1 and 2. Ang sa akin, ang sa one, ang nagano sa akin. Isa lang isang tao. Isang tao lang sa akin. Si Joshua, si Mayor Vico. Mayor Vico. Ikaw din ba? Kaya din? I wanna say, kasi gusto ko rin bigyan ng shade si Aries ba yun? Ardius, yeah. Si Ardius. Arbius, no? Ardius. Adrius, di ba Adrius? Adrius. Yung tama ba? Alam ko, Adrius. Ayaw ko basta ganun, tama ka. Sorry, ako yung mali yata. Aris Adrius ba? Ayun. Okay, sorry. Okay. So, isa siya sa, rising talent din siya, napapansin ko, napaka-technical niya. Even though na yung costume niya is very similar to, AJ style. I would say, din, parang, siguro trip na lang yung hoodies tsaka yung gloves Pero, ang angas pa rin niya tignan Kasi yung ganda ng design ng niya. Punisher sweatshirt niya. Yun. Yung mga yun, sorry, ikaw muna. Sorry, No, go. Tuloy mo na lang, siya lang, tuloy mo na. Hindi, parang babanggitin ko parang Bullet Club AJ style, napansin ko doon, yung kay Adrius. Tama. Parang ganun nga yung suot niya, Pero lahat ng nakita nyo sa yung nag-debut sa Secret Show, lahat yun, deserve yun kasi talagang, sila yung talagang sobrang sipag mag-training, putting in the work. Yeah. So, lahat ng makikita nyo doon,
dapat niyong panoorin kasi di nyo alam, di nyo nakikita yung nakikita namin sa practice matches na, Mm. ang galing pa rin nito. Mga ganun. Yeah. And later on nga si Joshua Levisa was able to debut na rin sa main roster sa as Tig. Tag team kami. Ano ko lang tag team kayo. Mm. Mention ko lang din na last, lagi ko nata may mention to, no? Nung in-interview namin si Sir Mike, si Joshua Elevista daw yung ang bilis daw Ng progression. ang bilis ng progression daw niya. Oo, grabe yun. Yun naman ko lang na Grabe. pero grabe. May isang practice match kami na singles. Ang ginagawa ko kasi kapag bootcamp yung kalabang ko, usually kasi ang vet yung nagsusulat. Mm. Ang gusto ko sa side ko, sige kayo magsulat. Gusto ko, I wanna pick your brains out. Kasi kapag laging ako, feeling ko, ako yung nagsusulat, parang di mag-broad yung knowledge ko. Gusto ko rin makikita kung ano yung naisip mo. Mm. And yung mga sinasabi ni Josh Elevisa ba? Ano ba? Joshua Elevisa. Joshua, okay. O, baka mamaya nagpapagkita mo ng pangalan ng Si Vico Soto po. Biko na lang para safe. Bigo, okay. Ay, Nung kinakusap ko siya parang, hindi ko alam, di ko in-expect na yun yung masusulat mo. Pero sige, gawin natin yan. mm. Ayun. Magaling. Kahit usapang in-ring psychology. Magaling. Ayun. Ayun pala, ano yung feeling mo ngayon na from graduate ng FPW Academy, now you're a veteran helping Hindi pa rin. diba, makakonsider Pero natin sige. na veteran kasi ilang years ka na rin nasa main roster ng FPW eh. And now you're one of the guys that helping people na in the FPW Academy. Mga future stars. Mm-mm. I still try my best na di sa akin magagaling yung pinakaunang feedback. Kasi iba pa rin yung coaches eh. Yes. They are there for a reason, di ba? Pero syempre may mga times siguro na nagbabanggit siguro especially pag nakakalabang ko. Sinasabi ko na nag-feedback ako agad. Ganun. Or yung things na gusto kong i-take. Siguro di siya feedback, pero more like, gawin mo to. Parang things na prevent or siguro dapat mong gawin kapag nag-match tayo, pag nag-uusap. So, like ko sinasabi, kapag nag-strike ka sa akin, laksan mo. Kasi kung may nabinigay mo sa akin strike, sabihin natin sipa, or chop, or gandahan mo yung suntok. Basta, or pagsipa, so, itama mo sa akin and gandahan mo. Lalo kahit sa mukha pa yan. Kasi isipin mo, ang laki kong tao, ang hina ng binigay sa akin, tapos nag-sell ako. Anong may isip niya sa akin? Di ba? Unan. Di ba? Parang isipin mo, Yeah. ang pangit ng ginawa niyang sipa. Pero, Parang nakikita nakikita yung grabe trick. ka mag-sell. Di ba? So, lagi kong sinasabi sa kanila na kung sisikuin mo anything na strike, talagang ibigay mo, tatanggapin ko yan. Kasi, lagi kong sinasabi basta safely yung importante. And, lagi ko rin yung sinasabi, alam ko namang, sinasabi nyo kapag alam kong safe yung, and which is all naman, alam kong safe. Laksan mo talaga. Kasi, sinasell natin na totoo to eh. So, bakit? Parang natatakot. Kasi may ganun ako dati nung bago-bago ako. Anong bago ako? Yun rin dahil ako ba't minsan hindi ko nilalaksan. Kasi, vets to, baka mamaya magkahit ako, baka yung inisip ko, so pag nag-chop ako, wala, mahina, ang pangit, gut kick, make sure ko na hindi tatama. Pero nung na-realize ko na may nagpa-realize sa akin, nakabuto ko sinabi niya eh. Na, yun nga, yung same logic ng sinabi ko. Oo nga, no. Gawin ko, lalaksan ko na to kasi ayoko magmukhang, kasi we need to, sell nga na, this is still a fight. Parang, kailangan maniwala kayong fight to. Parang gano'n. So,
ayun, nung naging confident ako eventually na wala na akong pakialam sa chop kung sobrang lakas. And I think, nakikita nyo naman sa show na Yeah. Yes. Yeah. Mm. I hope so na malakas yung chop ko. Get Pwede na lang. flashbacks ako kada nakakarinig ako ng chop eh. Nakakapanidig Ayun, no. balahibo. Oo eh. Oo. Naalala ko yung mga kapatid ko eh. So yung sinasabi ko sa mga bago na, lay it on me, huwag kayong matakot. Kung natatakot kayo. Pag ako nagreklamo, ba't pa ako nagre-wrestling? Diba? Mm. Right. Masasaktan naman tayo eventually. Yeah. Basta gawin mo safely. Grabe. Para, na, full circle na ngayon from the newbie naging ka na, senpai ka na. Senpai na. Hindi pa rin eh. Yeah, Masabi ko, newbie pa rin ako eh. For me, yeah. Maganda Pero advice yun. I teach what I know. Ganun. Magandang mindset yung ganun, especially sa mga aspirant na kung may mga minsan makikinig may sa takot atin. sila eh. Yes, yes. Kaya nga, 'di ba? As another plug, syempre kung interested kayong mag-wrestling, punta na rin kayo sa FTW Academy. Diba? Oo. Importante safely ah. Baka kung may biglang nag-sign up kayo, uy, okay daw palang suntukan go. Basta maganda tignan and safe mong ginawa. Actually, kahit sabihin natin medyo masakit, tapos nakita ko naman nag-react yung crowd, sige, okay lang. Parang gano'n. Usap na lang mamaya na, uy, Hindi pa rin, hindi. bakit yun ah? Kasi it really happens. Accidents happen. And kung yung reaction naman is, wow, then sige, I'll take that. Basta safe. For the business. Basta safe. What's best? Best for business. Yeah. Para siyang reverse nung Ay, sorry. Go. Sorry. Na-realize ko lang para siyang reverse nung nung laging ina-advise ni Ninong Ray. Kasi ang ina-advise ni Ninong Ray, hindi bali ng magkulang, wag lang sumobra. Kumbaga yun yung kabaligtaran nun. Di bali na magkulang, wag lang sumobra. Pero yun yung Okay, sa inyo, tama. parang kabaligtaran. Kaya lang sumobra, huwag Basta safe. Basta may rule na Basta safe. safe. Basta Hindi safe. mawawala yun. Nasa margin of safety. Oo. Ako nga pala, since nag-banggit natin si Ninong Ray, no? Ayun na. Tanong ko na lang yung since nag-Mountain Dew kayo with Ninong Ray din na commercial. Paano po na, bang, Diba? Oo, yung Siya. Kong Kong saka TV, Kong si Juni Boy. Juni Boy, oo. Sa si Kong. Ay, si si Oh. Ninong Ray. Buti pinanggit niyo si Kong. Magandang magandang tawag dito, pang bait ng mga ibang tao na fan ng Kong TV. So, pag ginap niyo yung Kong TV, malay niyo. Kong TV. Kong, baka naman. Baka naman. Di Ba't alam. ka King Kong? Saya. Ano yun, sorry. Eugene. Ano yung tawag dito? Experience. Reaction or something. Or parang yung Paano nangyari? paano nangyari and ano yung mga stories niyo na nandun kayo sa loob? Masishare, How it happened din. Ano ba kaya kong i-share? Oo nga, lubuti, no? Nagluto ba si Nino? Basta nagpa-audit, may nag-chat sa parang GC ng mga wrestlers na, naghahanap si Mountain Dew ng ganitong klaseng tao. So, nag-promo kami, nag-promo tapos pinakita yung parang flex kasi dapat presentable. So, may mga tao ring hindi nag-ano naman. Hindi nag-audition. Hindi lahat ng wrestlers nag-audition. Natuwa ako kasi nakausap ko sila Kong, si Julie, and si Ninong Ray. Lalo na si Ninong Ray kasi sobrang big fan ako ni Ninong Ray. Kasi may time Same. Yes. Diba? Ako din ka rin. Kaya ako mahilig magluto dahil kay Ninong Ray. Shoutout. Shoutout na. Baka naman. Kasi may times na pag nagluto ko, hindi ko na alam lulutuin ko. Tapos makikita ko, ang ganda. Parang sarap na ito. Pero ang mas napakukaw sa kanya yung personality niya. Yeah. Yun yung personality. Actually, dito, yung sa last show nyo, supposedly daw, pupunta si Ninong Ray. Ay, we? Oo, pero ang nandun nakilala, ang nakita ko lang doon si diba to? Yung cameraman niya. Si
Iyan. Si Ian. Andun si Ian. Anyway, Oo, andun si walang nakakilala sa kanya kasi Siya lang. ito, ang focus lang ng tao nun kay Rocco Nacino, which is tatanong natin, Yun. ano yung Ah. experience? Hindi, tatanong ko rin sana yan. Oo. Yeah. Anong tanong mo? Ay, yung experience mo working with Rocco Nacino sa With Rocco. with your yung spot mo doon with Rocco Nacino. Sa'yo nung segment na yun. Mm. Paano ba nangyari yun? Hindi ko, parang, ano yun, dapat, dalawa kami ni Red. Boss Hmm. Red. Yeah, Tsaka si Rocco. wala si Tapos Boss Red doon eh. Wala eh. Kaya, ako lang, sa isip ko, first time ko ito magpo-promo na sobrang haba. Mm. Parang yung segment ata 15, kung di ako nagkakamali, 15, 10, nakalimutan ko na. Mas, sa lahat ng ano, hindi, actually hindi ako, sige, mas kinabahan ako doon usually kesa sa mga matches ko. Kasi, live microphone, first time ko mag-promo. Mm. Pero nung tumuloy-tuloy na parang, okay, naging comfortable na, okay. I think hindi ko alam kung naging okay yung promo ko, pero I think, Yeah, okay naman. ako okay din. Okay din actually. Yes. Okay. Yeah. Okay. Ganda. Mm. Ayun, paano nangyari? Nagtagal siya, nag-training din siya Mm. prior. Siguro nag-attend siya ng 2 training. Ayun, magaling siya. Mm. Sobrang athletic niya naturally kasi nag-jiu-jitsu siya eh. Oh. may sarili na kayong Logan Paul, si Rocco Nacino. Nacino hit. Nacino. Ah. Ang Sobrang ano. gusto na mag-add dun sa ano. Kasi nung pinakita niya yung training video, kasi diba, ano pa nga single rope pa nga, yung unang rope pa nga yung dapat tatalunan niya, diba? Oo. Kasi middle rope siya. Ay, Tapos pala sabi- yung vlog. Yes. Tapos sabi ni Mike, piling ko mape-pressure to magta-top rope to Yun yung sinasabi namin, pinapa-top rope namin siya, hindi niya ginawa. Pero nakakatakot din naman. Kasi, I get it. try ko rin umakit sa top rope. Natatakot ako eh. Hindi, parang tag dito. Parang may photoshoot na mag-squat ako sa top rope. Mm. Or parang para sa video, package. Di ko pinapatayo sa top rope. Di ko magawa. Ako di ako nag-balance or natatakot ako. Kasi kung umakit kayo sa ring, sa top rope pa mismo. Tingin kayo sa baba. Di nyo pa nakikita yung feeling na yun eh. Alam ko na yun, kinakwento mo pa lang nanginginig na. Parang Parang na-trigger yung fear of heights ko. May fear of heights ka. Oo. Pero parang Okay. hindi mo siya ma-imagine Oo. until na nandun ka na eh. Oo. Kasi di ko talaga in-expect na ang taas Actually, pala nito. Mataas nga. Mataas yung ring. Actually, ito, alam ko ano pa lang, para sa mga viewers na manonood ng FPW or any other wrestling events, bawal to Bawal pumasok sa ring after the Ay, show. bawal. Bawal yun. Bawal yun. Pero kami, ito si Eugene, pumasok kami one time. Kasi hindi namin alam. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Oo. Binawalan naman kami sa bawal daw. Meron akong picture na tumungtunong ako doon sa second rope. Medyo na siya, medyo nakaka-anxious na nga siya. What more kung dun sa 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 top top rope. Mm. Oo. Kaya kasi may nakikita ako mga comments na ano ba yan, sa second rope lang si Rocco Nacino. Hindi nyo alam. Oo. Hindi nyo alam. Takot. Oo. Pero huwag kayong papasok sa ring. Mga non-wrestlers, bawal sa loob ng ring after ng Sorry show. po. Bawal yun. Sorry po. Next time. Pwede tumayo sa gilid, pero wag Sa gilid, papasok. Huwag papasok. Nakikita niyo yung di ba, yung mga videos na kapag may fan na pumapasok sa ring. Oo. Isusugod na. Tinatakel. Kaya palabas. Sa mga viewers yung baka may hindi na-agad sa nagjo-joke lang yun. Joke lang. pero subukan nyo. Subukan nyo. Subukan nyo. Wag. Joke lang yun. Wag. Sabi nga ni Duterte, huwag niyong subukan. Sira ang buhay. tama. Sera buhay. Ayan. Grabe, 1.5 hour na pala tayo nagkukwentuhan. Oo nga eh. Sige Napasarap lang. ang ating kwentuhan. Masarap ang kwentuhan. Anyway, Boss Yago, magre-recording pa ba kayo? Hindi, alam ko meeting lang eh. Teka lang Ano ba yung sinabi ko? 8:30 o nga. 8:30. Oo. Sige lang, kaya mo na.
Okay lang. Napahaba na to. eh. Sa'yo ng kwentuhan eh. Sabi ni Marky, oo, lang, bibili lang din muna ako mga what time ka at Jimmy. Ano pala, at Idol. James Idol Martinez. Hindi nagre-reply. Shout out kay Idol. Playtime. Isa ko pang favorite yan, Playtime. Playtime. Si, may pala sila. Oo. Kayo naman. Ayun nga eh. Hindi, wala na. Wala pa na naman tayo sila ni Boss Tiago sa schedule. Yeah, Plugs na plugs. Plugging Plugging na. Oh yeah, sige. May isa pa akong tanong siguro. Sige, Ayan na, sige, so, go. sige, go. Regarding siguro kasi napag-usapan namin last time, kasi si 4, nag-mention siya ng what if one day parang bigla kang napunta sa WWE. Mga ganun. Parang, Ayan. Yeah. yun. Kasi ang na-mention ko, ngayon kasi, since si Jeff, sorry, si JC, JC man tayo. ano tayo, bayang magiliw tayo lupang hinirang. Yun. Okay ka. Yan. If ever, sir, kayo pag napasok kayo ng T, parang, Tiago lang. Parang anong kayo, di ko anong matatanong kayo, parang ano yung magiging reaction niya siguro, or Reaction. Ano yung i-expect natin kay Tiago pag nasa yun. nasa E? Kung tinatanong mo kung expected, di ko control yun eh. Kasi si Jeff Cobb nga na iba, di ba? So, hindi ko siya makakontrol. Pero kung anong magiging feeling ko, syempre sobrang saya. That's the dream eh. Di ko alam sa iba. Pero, yun yung di ko siya ine-expect at all na doon ako pupunta kasi it's a dream. Pero kung nangyari yun, mapuputok ulo. Ganun. You heard it here first. Jimbro Tiago debuts in NXT po. Yeah, ayos. Pero Hindi ko tayo ngayon, pero what if nangyari yan? What if, di ba? Dito nyo unang narinig yun. Joke lang. Gusto din namin kasing kasi hindi naman sa nagsasawa na kami sa mga film na pumapasok, no? Sa, yun nga, representative siya. Pero kasi, tulad nga na nasabi nung Sir, Mandy. Yago lang. Kasi sabi ni Mandy last episode, na hindi man nila naranasan yung sumabit sa jeep, yung mga ganun. Hindi nila alam yung culture. Ang ibig niya sabihin is yung Pinoy talaga, hindi film, hindi homegrown. Ano yung film eh, basta homegrown, yung parang pag nanagalog, hindi yung, hello, kamusta kayo? Hindi yung, adobong manak. Dapat yung Pinoy na kapag napunta, how are you? Ganong klase. Pag-WWE. Yeah. Para sa iyo. Ako may huling question ako para kay Tiago. Para sa mga aspiring wrestlers, yung mga nahihiya, natatakot, may doubts, yung mga kunyari, let's say nasa certain age sila na hindi na, wala na on time mag-training pero may dream sila na maging wrestler. Anong masasabi mo para sa kanila? So, sa mga ganun, tuloy nyo lang, kung magsisign up kayo, kung natatakot kayo, bakit kayo natatakot? May nangyari bang masama? Ano yung nag-hold back sa inyo? Kasi, kahit ano pa yung nafe-feel mo, kung talagang dream mo siya, talagang gusto mong gawin, gagawin mo no matter what the consequences are, di ba? Well, at least for me. Kasi, lagi kong iniisip na, what if tumanda na lang ako, di ko ito ginawa, may pagsisisihan ako. Di ba? Yeah. Pero, applicable lang yun sa mga positive things, syempre. Especially ito na, sobrang gusto ko maging wrestler at least. Kung if I suck at it, then it's fine. At least naging wrestler ako. Kung I'm good, then it's a bonus. Ganon. Parang, wala akong pakialam kung maging magaling ako or hindi. Ang nag-matter sa akin is, maging wrestler ako and try my best to be good at it. Para, ako, yun ako ka-passionate. Parang parang si CM Punk nung nag-UFC siya, no? Ano meron? Nagsubok-subok lang siya. Subok ng UFC, 0-2. Pero at least, di ba? Pero at least
nag-try, di ba? Ano pa ako nun, natatandaan ko, Try nyo. Kasi, pang hater ako nun. try to Tapos, make ngayon, hindi na. tsaka yung mga tao sa FBW, kung natatakot ka, wala kaming ibibigay sa yung reason na tatakutin ka eh. Yung, kahit nakakabanding namin lahat, sobrang we treat ourselves equally in a way na parang, oy, mas senior ako. Walang ganun. Walang senior. Basta, maging maayos ka lang na tao, then, everyone will treat you good. Basta, huwag ka lang kinipal. Ganun ka. Si Tiago lang pwedeng mangupal. Oo. Yun, pero syempre, yun, of course, nangungupal. It's part of, hindi naman yung kupal na nambubuli na, susundukin. Hindi, yung, It's part of the band. oo. Pag kinupal kita, matuwa ka kasi it means na you're part of the circle. Parang ganun. Hindi One kita of the kinupal, boys. doon ka mag-alala kasi, di ako kinukupal ito, ano pong problema? Bakit Eugene. ba't siya kinukupal niya, lahat ako lang hindi? So, Eugene, alam mo na, Alam ba't mo ka na. kinukupal? thank you, sir. Love ka ni Tiago. Pag kinupal ka niya. Maraming salamat po, sir. Ayan. At ako siguro, last question ko naman, no? Dito. Are you looking forward naman ba na, say for example, dumayo ka sa ibang, magkaroon ka ng parang Southeast Asian tour, kagaya nung ginawa nila, say for example, Chino Ginto, Yolo Twins, and even Mike Madrigal. Yung dumayo ka sa mga other promotions sa Southeast Asia. Oo. Sobrang willing ako. Wala. Sige na nga. Nagdagaan na ako, nag-reach out na ako. Tapos may nakausap na ako isang promotion. Nag-aabang lang ng date na kung kailan available. Pero Nice. hindi, wala pa eh. Nice. Go get him. Yeah. Get him! Of kalaban, course. Kota Ibushi, That's no? the plan. Buong Southeast Asia na may promotion, kung kaya. Yep. Tiago versus Tanahashi. Nako, Diyos. Hindi naman. Wala pa akong pera pang Japan siguro. Yeah. Mahal eh. Pero yeah, we're looking forward na rin sa on your future matches and also on your show sa PWR, Philippine Wrestling Reviews. Ayun. And, What's up? yeah, So, with that, secret show. secret Mga show. ipa-plug. Yeah. Mga ipa-plug nyo. Ipa-plug ni Tiago. Any shows you wanna plug? Shout out na rin, shout out. Shoutouts. Shout out. Sige. Sponsors. Secret Base. Kailan ba ito i-release? Siguro within next week or Next ganun. week. Pasok ko ba yun sa Secret Base? Pero kung mangyari man, Secret Base, panoorin nyo. Secret Base Pasok pa 3. pasok pa Pasok naman. pa? Pasok pa. Wala pang announced na tawag dito, wala pang announced na wrestlers, pero alam niyo naman, banger yung Secret Base 1 and 2. Yes. Sobra. So, I'm sure magiging okay yung magiging maganda yung Secret Base 3. Nood rin kayo ng sa YouTube na rin tayo ngayon. YouTube yung platform nyo, no? Panoorin nyo yung FPW, matches. Yes. Full matches. And then, let us know. Comment na rin kayo sa, kasi, syempre, masabi natin hindi pa tayo perfect. Let me know kung ano-ano feedback nyo. Or, kung na-appreciate nyo talagang, wow, putok ulo. Comment, like, kahit yun na lang. Kasi, once na nag-engage kayo, edi kaganda yung traffic ng views. Edi mas may kita yung promotion na, uy, may ganito palang Filipino pro wrestling. Kasi ang dami pang taong di alam na may FPW or puso eh. Yes. Bukod sa hindi alam, parang hindi pa sila hindi pa nila nababaduyan or hindi pa sila. convinced na entertaining ang wrestling. Totoo. Sabi nga ni Sir Marky, and ito na rin naging example ko dahil sa South Park at sa Globe. Ang pro wrestling ay parang teatro. Yun yung mga kasi pinaro din ng South Park to, parang tinrate ni Vince McMahon na theater ang pro wrestling. Isa gets. Yeah. Isa Doon ko na nakuha yun eh. Pero yun, the more na malaman na ibang tao. Kasi ang dami kong nakakausap pa rin, may ganyan pala, may ganyan pala dito. Oo nga eh. Nagugulat sila eh. Gugulat. Meron pa tayong untapped na market. So kaya namin ginawa yung podcast din
Yun yung try namin i-capture. Yung ganong tao na, may ganyan pala dito. Yung may alam sa wrestling, pero di pa sila nakapanood or di sila aware na meron palang FPW or Puso Wrestling. Yeah. Yun yung try na... May mga future shows ba kayo outside Manila like Cebu, like Visayas, Mindanao, anywhere? Ay, ako po. Di ako yung ano eh. Di ako yung booker eh. Wala akong Boss Red, baka naman. Baka naman. naman. Pero may quote yun si John Cena na tawag dito, control what you can control. And kung sinabi niya yun, parang ako nga nag-make sense. Kung di wala kang control, just let it go. Di mo makakontrol eh. Pero kung makakontrol mo naman din, find a way, diba? Para sa Twitter niya yun Di ako sure. Parang interview. With Logan Paul ata. Oo, tama. Oo. Mahilig ako sa podcast talaga rin eh. Yeah. Nice. Ano title ng podcast nyo? Philippine Wrestling Reviews. Pinoy Wrestling Reviews. Pinoy Wrestling Reviews. Catch it on YouTube. Guys. Dami yung mga painggan. Ako pa lang to, ang daldal na. What if narinig yung pa yung partner ko si Marky. si Marky. And yung sa third episode, which is nadagdagan rin isa pang maingay si Idol. Idol. Also, gusto ko i-shoutout si Idol kasi nagkausap kami ng Secret Show 2. Kasi nung nagkuusap kami tungkol sa comics, nakita niya kasi nag-handouts ako ng ganito. Salamat AB3 tsaka James. Nabuhay na ako ng loob. Pagpapatuloy ko to, hindi pa matatapos ang comic book and art journey ko dito. So, alam parating sa inyo yung dalawa. Thank you. Shout out. Shout out sa inyo yung dalawa. Ganda naman ng shoutout mo sa kanila, pero pag kay Tiago, puro sumbat. Sinabihan pa ako. Binuking pa ako na hindi tumatanggap ng binibigay mo. Hindi, kasi akala ko, kaya sabi ko, okay lang, I will respect it na. Bibigyan, sige. Dahil dyan, hindi ko alam eh. Bibigyan rin, hindi. Bibigyan ka isa. Bibigyan ka Isang chop. I can take a chop. Pero, ewan kung gano'ng kalala kasi yung mga kapatid ko, hindi naman sila pro wrestler. Pero china-chop nila ako eh. So, ewan ko kung gano'n ko hindi kaya i-take yun. Pero, seryosoid. Ayun, binukin ko yung mga kapatid ko eh, no? Any future projects, Eugene? Projects, mga plugs mo? Well, ipa-plug ko na rin to, no? Kasi we are planning to publish this sa Kwentun. Ewan ko pwede ko sabihin yun. Pero yes, we are planning to publish this. Manifest ko na. Ipa-publish na namin tong comic na to through a different publisher, hindi na kami Karakoa Comics. Pero it's the same team. Power of Doom, Vendetta Rama, yun na yun. Wala nang part 1, part 2. Part 1 and 2 nagkasama na sa isang comic book. Abangan nyo malaking book na siya. Isang 60-pager book na siya. Wow. Mga people. So yun yung balak namin. Abangan nyo na lang. Announce nyo sa panoorin. May video ba? Baka maggawa ng reels tungkol promotional. Ano mo kami ng comics dito? Joke lang. Congrats. Nice. Yeah, mag-start na ulit ako mag-concept art pagkatapos siguro na ito kasi yun yung hinit para ma-start na namin ng buong-buo ang comic namin. Pero yes, hindi pa dito nagtatapos ang aking comics journey. Tuloy-tuloy lang to. Yeah. Follow your dreams. Follow your dreams. Fight for your dreams. Fight for your dreams. And your dreams will fight for you. Daniel Bryan. This fire still burns in me, ladies and gentlemen. CM Punk. Okay. Mandy, your turn. Alam nyo na, June 8, bago kayo pumunta sa Secret Show, Money in the Bank
watch party, alas 7 ng umaga, napakaaga, mga kaibigan. Live yun eh. 6 a.m. doors open, tune in sa Pipecast podcast na walang podcast recently. Okay lang yan. Dito ka pa naman. Dito ka na. Sige. Okay. Sa page namin, magpo-post kami about the details for the tickets, how to get there, anong oras, mga freebies, and if may raffle, and if may second venue. Pero June 8, 7 a.m. doors open at 6 a.m. Nood tayo bago ang secret show Magkano nila yan? Tiago at FPW. Mag-a-announce kami. Mag-announce kayo. Mag-announce kami kasi ano pa yan eh. Ine-negotiate pa namin yan sa venue, mga ganun. Ah. Oh no, yung secret na reveal. Adi. At Sabihin pala, nila, sa show mo, kung magpaparapol ka ng dalawang Cody Rhodes, Wait, ganda. ROH na Prince, Oh, Metal Gear siya. Metal Gear yan ah. Oo, man. Actually, talagang Sino mo interested talaga si Oo, Cody gumawa Rhodes. niya. Ang ganda. Thank you. Yeah. Papamigay ko to, paparaffle ko to kung sa dalawang special winners natin. Punta po kayo sa Outcast Pipe. Sorry, nabubulol ako, Mandy. Okay lang. Pipecast. Hindi na manonood yung tao niyan. Hindi mo na sasabi yung Hindi na show. sabi. Ay, isa pa. Pipecast Podcast. Yun, Right. yes, sir. Pipecast Nadali Podcast. mo. Manood Hindi, po yung kayo. pangalan ng show, yung buo. Money Yung buo, in the hindi bank. mo kailangan Money in the i-promote bank. na maayos, di ba? Okay. Go. Isa pa. Take two. Take two. Anong nga sasabihin ko? Oh, siya ako na. Yung pangalan. Yeah. WWE Money in the Bank Watch Party. Watch party. Yeah. Ayun. Alright. Yan. Yeah, Actually, manonood dito interested si Cody Rhodes na mag-play ng role sa Watch Party? Hindi, mag-play ng role lang sa Metal Gear. Metal Gear. Live action. Yung live action Metal Gear. If ever daw may Oh. production. Pwede. Metal Gear. Mm-mm. Sorry, Ay, pero Metal Slug Homeland. pala yung alam ko. Metal Slug yun. Metal Slug Yeah. yung naiisip. Pero kumukha niya yung main bida, no? Kung magaganon siyang buhok. Yeah. Pwede. Wala eh. Homelander talaga eh. Wala. Lander. Yeah. Si Ocelot daw ako na niya. So, okay, sige. Ako Si naman. Shout Dom out naman. Shout out na ako. Again, thank you again to Fiago, our guest for this Salamat episode. for having me. Yep, of course. Ang saya ng usapan. And then, Kaya, yun nga, sobrang shout out muna ako sa wife ko, sa mga friends ko. Ay? Yun. And then also with, apa ba? Yeah, parents ko, sister ko, everyone na makakilala ko, shout out sa inyo. And also, shout out na rin sa mga, mga tao na interested na na manood ng wrestling, either Puso Wrestling, FPW, or basta wrestling in general. Of course, yeah. It's a good time to be a wrestling fan. Oo. Perfect time. Hindi Perfect ka time. ma-imagine yun sa Pilipinas, ilang promotions. Di ba? Diba? Ang saya. Tatlo. Tatlo. Apat? Ewan ko. Tatlo. Kung Dexton ba counted? Hindi ko alam eh. Next Kayo one. mas nakakaalam eh. Next one kasi is more parang convention siya eh. Pero, Oo. Okay. Yun. And yun nga at sabihin ko na yung mga natin, ending tagline. Yun, please don't forget to like this video and also share it na rin sa mga kakilala nyo sa inyong Kapwa socials. Geeks. Kapwa Geeks. And also, don't forget to subscribe na rin sa ating YouTube channel, Geeks Around Nowhere. And we also have our socials on Facebook, Instagram. Wala kami sa Twitter, but we have Threads and TikTok. Friends. Threads. Akala ko friends. 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 Yeah, we're friends. Friendster? So, nabutan nyo pa. Mga tito na tayo talaga. Nasa tito level na tayo lahat eh. Threads. Vale, sorry. Salamat, Jomar, Eugene, and Mandy. Yes. Ayun, Thank you, sir. nag-enjoy. Sobrang Yes. Thank you rin. Thank you rin, boss. Napasarap ang kwentuhan. Thank you. Napasarap. Thank you. Yeah, masaya ang kwentuhan. Yeah. Yeah, Salamat, Jim Bro, sa... Bro. At may goal ako kapag nag-show ulit. Gagawin naming pop yung Whoa! gagawin namin yun. Uh, Hanggang pumuyok kami lahat. Sige, basta yun. React huwag kayo mahihiyang mag-react. Basta, Napapasabi pa nga akong squatting chief. tsaka anong problema ng Nang, But usually 4 lang.
kunyari, let FP dub. Ba't apat? FP dub. FP dub. FP dub. FP dub. Wala Ba't na. apat lang? Hindi nababreak yung apat. Di ko alam. Ngayon ko I-break lang nyo. napansin Kayo magsimula actually. mag-break. Sige. Dahil, I-break hindi natin siya yung rule. mold. Break natin. Oo. Lahat, i-break natin. I-break Oo. Break natin. Baka kasi out of Di break ba na naman rule yun? pagdating ng Nahihiya apat. pa na baka walang sumunod. Yun ba yun? Baka. Yun din, nakakaya. Yun. Baka Oh, may, yeah. baka may magano, shoo, yung ingin mo na, baka may Hindi. Pag tinuloy-tuloy Hindi. yan, tutuloy-tuloy yan. Oo. Break nyo yung yung tradition of 4. Oo. i-break natin Dapat yan. lang. Sulitin ng 1K. Oo. Sige. Kaya May mahalaga isang, yun. Yung isang chant na nagbago, biglang pumasok yung yung, alam mo yung Roman Reigns na tono na acapella. Yung Sinasabi, Cody na rin Rhodes siya eh. Oo, nakuha na ng local crowd eh. So yan, isasama na rin namin yun. Jimbo! Tiago! Jimbo! Jimbo! Bagwa. Ayaw, okay. Ay, wag kasi. Wag. Hindi, kay Balak. Sige. Pero, Ay- napaka hindi siya organic eh. Dapat organic. Okay, Don't sige, panic, it's organic. Ganun. Uy, iba yun. Iba ba yun? Iba yun. Iba ba yun? Sorry. Ay, Mag-raid tayo dito. May pulis sa likod mo. Asan na? Okay, patapos naman na yung show natin. Again, thank you very much. Thank you. Thank Kay you so much. Tiago. Hopefully maulit ito. Ang saya ng usapan. Sana maulit. Sana maulit. Next time, Sana. ano Oo na. naman. Sabihin nyo lang. oo. Next time, Malay mo. mangingi na kami gym tips. Malay nyo, kayo Gym yung tips. next i-guess namin kayo. Ooh, Yun. Oh, yun. Yes. Di na, di ba? Pag Yeah. nakakuha to ng 1,000 likes itong video na to. Yung Sana, video ko, oh, natin sa gentleman. 1,000 likes, please. 1,000 Or ano ba, likes. ilan ba 1,000 yung likes. usual nyo? Ilan yung usual likes? Wala, mababa lang. 5 na. 5? Yeah, Sige, dagdagan natin. Pag naging Di, 1,000, sige. 500. Five- At 1,000? 1,000? 1,000. Kaya natin to. 1,000. 1,000 likes, please, guys. 1,000 Sige, likes. guys, Ceiling. 1,000 likes. Kuya, 1,000 likes. Kuya, i-like nyo, kuya. Alam ko na naman kayo, kuya eh. Mga kapatid ka nanonood eh. Kuya, i-like nyo. Please, Ilalike ko to. Pakilike. 1K likes. Tulungan ko na Please, kayo. share nyo sa 99 na lang. katrabaho Okay, nila. okay. Pag sabihan namin kayo pag na-release to. Anyway, we will promote this video. Ay, hindi Before it launches and also during the okay. and then As gagawa rin- mag-advertise pa kayo. Oo, di Like, naman. Ano bayad. lang, wala naman din. Okay. Sponsored. Gagawa lang ng mga videos, edits, Ano yung mga clips. Ano tayo eh. Yung Laking pinakabago tulong yun. is Laking tulong yun. Yung shorts, tapos idiretso nyo. Yes. Mm. Laki tulong nga. Anyway, yun na nga. Thank you very much again to Fiago. Hopefully, Thank you. you give guys, yun nga, please give this 1,000 likes para mag-guest kami sa show ni Oo. Bali mo, nila. 1,000 nga talaga. Oo. no? Pag nakapag-guest kami sa show nila, lahat na nag-like, isa-shoutout namin. Yes, isa namin. Kaya yun. I-comment nyo kung nag-like kayo ha, para ma-shoutout comment namin nyo, kayo. please. Para Please. malagay namin kayo. Mabati namin kayo, ma-shoutout namin kayo. Yun. Oo. Yep. And that ends our episode. Again, thank you very much, Tiago. Salamat. So, Thank enjoy you. ako. Enjoy ako. Yan, Sana sa'yo di nung ako too much. sabihin natin, you're not too much, you are enough. You're You're more than enough. You're more than More Ayoko than- gusto ko yung too much eh. Ayoko na. Alis na ako dito. Ayan. Hindi, joke lang. Okay lang. Thank you Okay, again. bye-bye. Salamat. Ayan. Sir, thank you, And sir. wait lang. Meron pa kasi Ano pa? di ko pa nasasabi yung tagline eh. Dati yun. Ay, sorry. Okay. Nagmarunong ako. Sorry. Okay lang. Okay. Yun na. Sige na. Ito na. Patapos na tayo. Yan. Okay. This is John Mar together with Eugene, Mandy, and of course our guest, Tiago, the Gym Bro. We are Geeks Out of Nowhere. Out of nowhere. Bye-bye. Geeks out of nowhere. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.